said, "Let us make man in our image, after our likeness." And let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heaven, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. He said, "The sparrow shall be your wages." Then all the flock were sparrows. And if he said, "The stripe shall be your wages," then all the flock were stripes. Thus God has taken away the livestock of your father and given them to me. In the breeding season of flock, I lifted up my eyes and saw in a dream that the goats that made it to the flock were striped, spotted, and mottled. Huli ng Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Salamat sa Diyos. Welcome back, Pastor. So, ayun po. So, good morning po para sa ating sa lahat. And, ayun po. So, salamat din po Will sa pagbasa ng ating pong passage po for today. Let me just clear po, yung ating pong passage is Genesis chapter 1, verses 26 to 27, and then verse 31. And then, mag-jump po tayo sa chapter 3, verses 8 to 10. Ayan. So, ayan. So, welcome po ulit. Welcome ulit din sa akin. Salamat sa pag-welcome. And, ang ating po pag-aaral po for this series is pinamagalan God with Us. So, yung previous na pag-aaral po natin is God for Us. So, bakit gano'n? So, masasabi po natin na ito po ay isang direct na sequel. Sa God for Us, pinag-aralan po natin yung character ng Diyos as revealed to us by the names given to Him doon sa Bible. And bakit ba mahalaga na alamin natin ang character ng Diyos? Diba kapag, pag nanliligaw ka, or nung nililigawan ka, diba, alalahanin mo, nung nililigawan kayo, diba kinikilala kayo, or kinikilala mo siya, alamin mo yung mga ugali niya, ano yung pagkatao niya, para alam mo kung ano yung mga red flags. Minsan, kahit gusto mo may mga red flags, kasi mga minsan ganun tayo. Pero sa ating po Panginoon, since wala naman po mga red flags, alamin po natin kung ano po yung character ng Diyos. Kung gusto natin na mas luwaliw yung pagkakakilala natin, dapat mas maintindihan natin ang kanyang character para mas mahalin natin siya. Tsaka alam natin na yung ginagawa natin, may purpose. Na bakit ba tayo nagpupunta dito na Sunday? Na pwede ka naman matulog, di ba? Kagagaling mo lang sa shift. So, pwede ka naman matulog na, di ba? Diretso ka na sa kama mo. Or you can do something else on the Sunday. Pero, bakit natin ito ginagawa? So, it is all because of God's character. God with us, ang pinaka-premise po nito is why God's presence in our lives matters and how it should affect us. So, ang coverage po nito is 6 major eras in the Bible, starting with creation, and then yung tabernacle era. So, makita po natin yung the Ark of the Covenant. Yung po temple era, and then yung pong reincarnation, so pinag-aralan po natin yan, yung pong Advent. Then, yung pong Pentecost era, yung pagdating po ng Holy Spirit, and finally, the Revelation. So, binanggit ni Pastor Choi sa ating pong nakaraang Advent series, yung pangunahing dahilan ng Diyos, bakit siya nagkatawang tao. At para sa akin, ito po yung pinaka-takeaway series po natin previously. Na ang dahilan kung bakit nagkatawang tao si Jesus, ang Diyos, sa katauhan ni Jesus, is para mas makilala natin siya. Diba? Sorry Ate Gemma, ikaw ang magiging ano ko. Pero nakaka-relate naman po kayo lahat. Pero di ba kung yan, kasi pag yung asawa mo, nasa malayong lugar, ayan, LDR kayo. Iba pa rin yung feeling kapag nandiyan na siya. Nakikita mo, nasisigawan mo, napapagalitan mo, di ba? Kesa yung malayo siya na hindi mo siya mahawakan, hindi mo siya makita, di ba?
So, ang pangunahing dahilan kung bakit ang Diyos nagkatawang tao in the person of Jesus is para mas makilala natin siya. Makilala natin ang Diyos bilang mahahawakan, malalapitan, at mapagkakatiwalaan natin. Parang politiko lang. Pero hindi, ang Panginoon po natin hindi siya corrupt, di ba? So sa series po na ito, babalikan natin ang katotohanan na ito na pinresent sa ating ni Kuya Troy. And sasagutin or try natin sagutin yung tanong, bakit ako mahalaga sa Diyos? Diba? Have you ever asked yourself na, di pa kaya lang ba ang Diyos sa akin? Bakit yung pinagpapray ko, bakit hindi niya sinagot? Bakit hindi nagkatotoo yung hinihiling mo? Diba? Bakit ako nilikha ng Panginoon? Why am I born in this world? Anong purpose ko sa buhay nito? Bakit ako nandito? Or bakit hindi ako pinanganak ng ganitong era? Bakit hindi ko ka-batch si Song Joong-ki? Yan. Bakit hindi ko ka-batch si ganito, ganyan? Bakit ngayon ako, pinanganak ako sa ganitong era? So, aaralin ko na, hindi ko masasagot natin yung lahat na mga katanungan yan. But we will see sa ating pong pag-aaral na ito na may kinalaman po ang presensya ng Diyos sa ating pong mga buhay. So, simulan po natin ang ating pong pag-aaral with Genesis. Ang title po ng ating pong pag-aaral is The Creation, God's Grand Plan. Ano ba ang plano ng Panginoon with regard sa kanya pong presensya sa ating mga buhay? So, manalangin po tayo sa kanila. Panginoon, salamat po sa iyong pong salita. Salamat po sa pagkakataon na aralin po namin ito. At dalangin po namin, Panginoon, na iyong po pangunguna sa amin sa wago po ito. We give you this time and all of these blessings in Jesus' name. Amen. Now, ang Genesis. Hindi na ito masyadong bababala. Pero, ayun, Genesis means origin, beginning, lahat ng simula. And, sakto lang kasi ang Genesis yung nasa umpisa. Diba? Pag binuksan mo yung Bible mo, or pagka sinerch mo, Genesis yung nasa pinakaunahan ng list. Kaya siya nandun kasi it means origin or beginning from the Greek translation of the Pentateuch. Pentateuch is the first 5 books of the Bible. Traditionally, ang Genesis ay sinasabi na si Moses ang nagsulat. Okay, so hindi na natin pag-aawayan yan. Kung meron kayong katanungan, si Pastor Choy, kausapan niyo tungkol dyan. Pero mapapansin po ninyo, if you've read Genesis or binabasa niyo po ang Genesis ngayong taon, nangyari, 1 chapter a day kayo or 3 chapters a day. Pag nagsimula kayo ng Genesis, nitong January 1, kung 3 chapters a day kayo, most likely nasa Genesis 27 na kayo. Yan. Or kung 1 chapter a day, nasa mga Genesis 11 kayo. Pero mapapansin po ninyo, Genesis 1 to 11 is, meron siyang mga katulad po dun sa mga kasabayan niya. Ano ba yung mga kasabayan niya? Kung familiar po kayo dun sa yung tinatawag na Epic of Gilgamesh. Yes. Okay, so, alam niyo, pinag-aralan ba sa studio? So, hindi pa, i-google nyo na lang. So, Epic of Gilgamesh ay tinutukoy doon yung creation ng mundo. Isang parang epic na, parang Avengers na style na kwento. Noong unang panahon, kung paano nalikha ang mundo at paano magtatapos ang mundo, actually. Tignan po natin yung atin pong yung mga creation accounts. So, in Babylonian society, ang kanilang pong creation account is tinawag na Enuma Elish. So, hindi siya related kay Billy. Yan. Enuma Elish, Babylonian account of creation. Ang kwento po nito is yung sinaunang matanda na gods, si Apsu na may-ari ng sky at si Tiamat na may-ari ng tubig. Ay hindi, pala silang tubig, gods ng tubig. So nagkaroon sila ng mga anak. Now, sa kanilang anak, nagkaroon ng isa pang apo, pangalan niya si Marduk. So, si Apsu, saka si Tiamat, ganyan, nagkaroon sila ng maraming mga anak. Dahil yung mga anak nila mas bata. Dahil mas bata, may sila mag-party. So, dahil mag-party sila, maingay sila. So, ngayon, si Apsu nagalit. Ang iingay naman ng mga anak na ito. So, gusto ko silang patayin lahat. So, dahil doon,
nagkaroon ng isang malawakang labanan sa kalangitan. At pinili din ng leader ng mga gods si Marduk. Tapos natalo ni Marduk si Tiamat. So, in short, ginawa ay si Marduk yung pinaka-chief god. Tapos, si Marduk ang naglikha ng mga tao. Tapos, dapat lahat ng mga tao magsisilbi sa kanya. Yung kwento ng Inuit English is also known as the 7 tablets of creation. So, tandaan natin yan, 7 tablets. 7 tablets, parang tabletas lang. 7 tablets of creation. Ano yung implication po noon? Dahil si Marduk ang pinaka-patron ng City of Babylon at ng Babylonian civilization, ibig sabihin, ang Babylon yung pinakamataas. So, lahat ng hindi Babylonian kailangan sumamba at sumunod sa Babylon. Tapos, lahat ng tao dapat sumunod sa utos ng emperor dahil siya yung tinatawan ni Marduk sa lupa. Sa atin naman, sa Pilipinas, yung kwento ng paglikha ng mundo ay ito yung Tagalog na version kasi medyo similar po sa Visayas at sa Norte. Pero ito yung pinaka-version I think na familiar tayo. So si Bathala, ang Diyos ng Sky, yan, si Sky. Tapos si Aman Sinaya, yung pong Diyosa ng dagat. So medyo nagkaroon po sila ng away. So ginawa ni Bathala, binoto niya ng bato si Aman Sinaya. Kaya nagkaroon ng Pilipinas. Yan. Yun yung mga bato eh. Nagkaroon ng mga isla. Yun ang naging Pilipinas. Tapos, nung nagkabati na si Bathala at si Aman Sinaya, nagtanim si Bathala ng isang kawayan. Lumago yung kawayan, tumubo siya, lumago siya, tapos biglang nakarinig ng boses. Tapos merong dumating na ibon, yun, nahati yung kawayan, tapos lumabas si Malakas at si Maganda. Ayan. So si Malakas at si Maganda, nagkaroon sila ng mga anak. Ayan. Tapos ito na naman, dahil mga bata nga sila, at marami silang energy. So yung mga anak ni Malakas at Maganda naging maingay. So nagalit si Malakas. Magsintahimik kayo! Tapos pinagpapagulo niya. So yung mga anak, nagtulasan sila lahat, nagtago sila. So kung saan kayo nagtago at kung saan ka nagpunta, yun yung naging tao ngayon. Yung mga tao na napunta daw dun sa ibabaw ng bubong, sila yung mga naging mga dato, mga pinuno, kasi sila yung nasa taas ng bahay. Yung mga tao naman na nagtago dun sa dagat, sila yung mga naging mga mangingisda. Yung mga tao na nagtago dun sa bukid, sila yung mga naging magsasaka. Yung mga tao naman na nagtago dun sa kuweba, ano kaya nangyari sa kanila? Hindi, ayon sa kwento, paglabas nila, maitim na sila. So medyo racist ito, no? So yung medyo na naarawan, sila yung mga puti. Tapos dahil yung mga nagtago daw sa napakalayong lugar, pagbalik nila, puti na yung mga mestizo, so sila daw yung mga foreigners. So, ang implication po ng storyang ito is yung kung ano yung kalalagyan mo sa buhay, ito ay tinatakda ng mga Diyos. So kung ano ka sa buhay ngayon, ay dahil yun yung kalooban kasi ng Diyos. Kasi nagtago ka siguro. Nagtago ka siguro sa kuweba noon, or nagtago ka sa ilalim ng... Nagtago ka kasi sa ilalim ng lababo, kaya tagahugas ka lang. So, nagtago ka sa likod ng washing machine, kaya naglalaba pa. Okay. How does this compare? Kasabayan yan note na in history, sa timeline po ng history, kasabayan po ito actually nung isinulat ng Genesis. Ano ba ang kwento ng creation ayon sa Genesis? So the world and all creation was created in 6 days. And on the 7th day, God rested. So 7 days of creation and rest. Pero paano binuo ang tao? Ang Diyos, di ba? Kumuha siya ng talikabok, hinulma niya, ginawa niyang tao, at hiningahan niya naging tao. And then, naghahanap ang Diyos ng katuwang, ng kapartner ng lalaki. Kinuha niya from the rib, kaya siya naging woman.
Tapos, ang ginawa ng Panginoon ay binigay sa kanila ang kapangyarihan, ang authority to oversee all of creation. Yun yung binasa natin kanina, na they were given dominion over all of creation. Tapos, God rested on the seventh day. So, ano ngayon ang implication dito para sa atin? Ano ba ang grand plan ng Diyos? Kasi when we talk about grand plan, di ba, marami sa mga kapatid nating Kristiyano ngayon, fasting. So, aware kayo sa ibang mga churches, meron silang fasting. Bakit sa church natin walang fasting? Diba? Kasi mahiling tayo sa feasting. Yeah. Masasarap mag-church dito. Maraming mga churches nagpa-fasting kasi hinahanap nila ang plano ng Panginoon sa kanilang mga buhay. It's not necessarily again po ako sa fasting per se. Pero against po ako dun sa ano ba yung motibo mo for fasting. Parang nag-fast ka, parang kasi binabraso mo ang Panginoon. Lord, ito nahihirapan na ako. Alam, bigay mo ano yung gusto ko. And marami kasi, nakakalungkot na kasi, marami na mga Kristiyano, ang pagkakaintindi natin sa plano ng Panginoon, bigyan tayo kung ano yung gusto natin. Ano ba yung gusto natin? Siyempre, komportable yung buhay. Sana wala nang problema ngayong year. Hindi naman masama mag-healing na sana Lord walang magkakasakit. Diba? Pero yung hilingin mo na, sana Lord lahat ng gagawin ko magkakagumpay. Wow, grabe naman yun. Diba? Kasi wala kang problema. Kasi kung ganyan ang plano ng Diyos, hindi na dapat nanghirap si Kristo. Diba? Hindi dapat nangyari yung crucifixion. So, sinasabi natin kung ano ang grand plan ayon sa Genesis. Ano ba ang grand plan ng Diyos? Alamin natin kung ano yung dapat na epekto nito sa ating buhay. So, the first is, ang grand plan ng Diyos, gawin tayong katuwang to make us as stewards of all creation para ipadama natin at ipatupad ang karakter ng Diyos. Sabi dito sa verse 26 to 27, di ba? God said, let us make man in our image, after our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the heavens, and over the livestock, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. Marami nang nasabi at sinabi tungkol sa konsepto nung in His image, Imago Dei. Kaya importante balikan po natin yung pinaka-meaning nito. Being made in the image of God does not mean na tayo po ang Diyos. Okay? Kasi may ibang mga grupo na nagsasabi, we are created in the image of God. Kaya, I will do what I want. Diba? Kahit na mag-gandal sila or gawin nila kung ano yung gusto nilang gawin sa sarili nila. Kasi I am made in the image of God. Ano yung kanta? Words can bring me down. Ganyan yung naging konsepto. Pero sinabi sa Isaiah 46 verse 9, I am God and there is no other. I am God and there is none like me. So ano bang ibig sabihin ng konsepto ng in the image of God? Being made in the image of God means that we are created to reflect His character. Isipin po natin yung isang salamin. Diba? Ano ba ang pinaproject ng salamin? Yung sarili niyang image? Hindi, di ba? Kung ano yung image na nasa harap ng salamin, yun yung pinaproject niya. Tayo din po, ganon. We are created to reflect God's image. Sabi ni John Piper, ang problema, dun sa yung mirror, yung ginawa natin dahil sa tayo po, nung tayo po ay nag-rebelde sa Panginoon, yung mirror, nakaharap na yun sa lupa. Instead na nakaharap sa glory ng Panginoon. So ngayon, yung nire-reflect natin, puro puti. Okay? Sa pag-aaral natin sa mga pangalan ng Diyos, natutunan natin na ang Diyos ay matuwid, matapat, mapagmahal, makarungan, nagpapatawad, mabuti, marami pang iba. So when we do not reflect God's character, we are reflecting what? Diba? Hindi mga bagay na hindi kaaya-aya sa Panginoon. In the context ng panahon ng Genesis, ang konsepto ng Imago Dei means kung sino po yung hari na namumuno, siya yung representative ng Diyos
kung sino man yung patron. Nangyari, yung patron ng Babylon, si Marduk. Kung sino yung tumatayong hari, siya yung kinatawan ni Marduk sa lupa. This means na lahat ng nasasakupan niya dapat pagsilbihan siya. Kasi siya yung tumatayong Diyos. So, kung masama yung ugali ng hari, sorry na lang. Hindi mo pwede kalabanin kasi sasabihin ng kinakalaban mong Diyos. Okay? Which makes Genesis so different from the other accounts. Kasi when Genesis talks about Imago Dei, ginagawa tayo na actually meron, to a certain extent, meron empowerment tayo mga tao, di ba? Pero at the same time, hindi tayo ginagawang co-equals with God. Nilalagay tayo ng Bible, ng Genesis, sa kinalalagay natin that we are under God. We are His creation. Pero ang pinapresent dito, ang Diyos natin, si Yahweh, nilikha tayo, bawat isa sa atin, sa wangis niya. Meaning, ginawa tayo at pinanganak upang ipakita ang character ng Diyos. So, bakit tayo marunong magmahal? Dahil ang Diyos natin nagmamahal. Bakit tayo nagpapatawad? Kasi ang Diyos natin marunong magpatawad. Bakit tayo na-offend kapag kinukuha yung pera ng taong bayan para magpayaman sila? Kasi ang Diyos natin ay tapat. Ang Diyos natin ay matuwid. So, tama yun na ma-offend tayo, mainis tayo, magalit tayo kapag ang mga leaders natin, yung mga, kasi binoto natin sila as public servants. Hindi sila mga hari, hindi sila representative ng Diyos. Okay? Tao din sila katulad sa atin. Ilagay natin sila on a position to serve, to help us. Diba? So kapag nagagalit tayo na, bakit hindi nyo ginagawa yung trabaho ninyo? Kasi nilagay sa atin ng Panginoon yung character na manindigan para sa kung ano yung tuwid at tama. Also, binigay po sa atin ng Panginoon yung authority para pangalagaan ang buong creation. And hindi lang po ito yung creation na yung plants, animals, diba, land, sea, the sky, and just to your heart, diba? Hindi siya yung ganon. But especially sa mga tao, diba? Ang tao, creation din. So kung ikaw ay isang magulang, meron kang mga anak na inaalagaan, God has entrusted you with your children. Kung ikaw isang ate, isang kuya, binigyan ng Panginoon ang pribileyo na pangalagaan mo ang mas bata sa iyo. So ang dakilang plano ng Diyos, hindi para maging blind na sumusunod lang tayo sa Kanya. Ang galing, di ba? Na hindi blind obedience ang ginanais ng Panginoon para po sa atin. Kundi, pinagkatiwala sa atin ng Diyos yung bahagi ng kanyang authority para maging creative, para magmahal, di ba? Para maging compassionate. Para ipadama ang lahat ng ito sa mga tao at sa nilikha sa paligid natin. So, paano natin siya gagawin sa ating araw-araw na buhay? Sundin natin yung modelo ni Kristo. Si Kristo kasi ang mismong imahe ng Diyos. Diba? And ang modelo na pinapakita actually ng Panginoong Jesus is yung tamang pangangalaga dun sa creation na pinagkatiwala sa atin. Most of the time, we think of Genesis 1:26-27 na tayo mismo yung imahe ng Diyos. Hindi po. Sinabi natin kanina. Sabi sa Colossians 1:15, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. So kung kasi para lang kasi na tayo nandun na tayo sa panahon na sobrang familiar tayo kay Jesus. And yung image din natin kay Jesus is maaaring yung nakapako sa simbahan, gano'n, or yung maliit na baby na lumalabas tuwing Pasko. Maaaring gano'n yung image natin ng kay Jesus. Pero sa time ni Jesus na hindi nila alam kung ano ang itsura ni God, Jesus was there. Na si Jesus is God in the flesh. Makakahawakan mo, makakasama mo kumain, makakabiruan mo. Diba? So yun yung kung paano nabuhay si Jesus, yun yung modelo para sa atin. Paano mamuhay
Doon sa pinangalagaan, yung binigay sa atin ng Panginoon ng pangalagaan ng creation. Sabi din, di ba? Let them have dominion over the fish of the sea, di ba? Having dominion does not mean na aabusuhin mo. Okay? Kasi merong iba na gusto ko mapunta sa ano yan, sa posisyon na yan, para magagawa ko kung ano yung gusto ko. Hindi. Ibinigay sa atin ng Panginoon ang kapangyarihan, ang dominion, to work. Okay? Para pangalagaan, para panaluin ang mga bagay. In the same way na yung mga anak po natin, yung mga anak natin, binigay sa atin para pangalagaan sila. Di ba? Siguruhin na sila ay lumalaking secure. Di ba? Pinapakain mo sila, pinoprovide mo yung kanilang mga pangangailangan. If you are doing these things, you are doing part of what God has called you to do. However, especially kung tagasunod ka ni Kristo, binigay din sa atin ng Panginoon yung opportunity para ituro sa ating mga anak ang tungkol sa Diyos. Ituro mo sa kanila yung tungkol sa Diyos, yung pagsunod sa kanyang mga kautusan, pangangalaga sa ating kapwa, sa lahat ng nilikha. Diba? Ipadama mo sa kanila yung pagmamahal, yung pagpapatawad at katuwiran ng Diyos. Kasi kung yung mga anak natin, ang nadarama, or ang natututunan nila is magkaroon ng sama ng loob sa atin bilang magulang, we are not doing ito. Yung pinagkatawalan sa atin ng Panginoon. Sabi sa Colossians na ba or Ephesians, sinabi, fathers, do not provoke your children. Kasi meron akong kakilala, mag-ama sila, na nagdidebate sila. Sabi ng tatay, sabi sa Bible, children, obey your parents. So, dapat sumunod ka sa akin. Sabi naman ng anak. Sabi din sa Bible, fathers, do not provoke their children. Diba? So, tayo mga magulang, especially sa ating mga tatay, nasa atin yung responsibilidad na yung mga anak natin, ang tumutubo sana sa kanila, pagmamahal sa Diyos, hindi sama ng loob sa atin. Diba? Hindi ibig sabihin na ibibigay natin lahat yung gusto nila. Diba? But rather, yung mga anak ba natin, secure ba sila sa pagmamahal na pinapakita natin sa kanila? Secure ba sila? Nararamdaman ba nila na yung siguro yung pagmamahal sa akin ng magulang ko, ganito rin yung pagmamahal sa akin ng Diyos? For a certain time, medyo nahirapan po ako i-accept yung konsepto ng Diyos, God as a Father to me. Kasi lumaki po ako na walang tatay. And meron po ako actually mga kaibigan or kakilala na ganun din po yung naging sitwasyon, yung kanilang problema, yung i-accept yung konsepto na si God bilang Father kasi yung tatay nila abusado. Inaabuso sila, pinapahirapan. So, how can I trust God as my Father kung yung sarili kong tatay hindi ko mapatawad? Sana hindi ganun yung binibigay natin sa mga anak natin. Tayo bilang mga magulang, tayo bilang mga nakakatanda, we are given the privilege to show sa ating po mga anak, ipadama sa kanila kung sino ang character ng Diyos. Ano ba ang character ng Diyos? Na siya ay mapagmahal, siya ay nagpapatawad, siya ay matuwid, diba? Siya ay mabuti. Sa gawain ito, gusto ko pong i-assure kayo, mga parents, na kami po, na inyo po mga pastor, at maging ang mga ating po mga teacher, kami po ay inyong mga katuwang. So, hindi po kami papalit sa inyo bilang mga magulang nila. Hindi kami personally, hindi po kami nagpapatawag ng daddy sa mga yan. sa ibang mga churches, may mga youth sila na patawag na si pastor at sa asawa ni pastor, daddy at mommy. Hindi po namin gagawin po yun kasi hindi po kami magulang nila. Kundi natutunan ko po actually sa ministry, early on sa ministry nito, na ang mga magulang hindi kayo kaaway ng mga anak nila. And makakaasa po kayo na kung mayari, meron kayong, minsan, hindi maiiwasan, minsan lumalapit sila sa amin, nagsasabi sila ng mga sa loobin nila regarding their parents. Makakaasa po kayo na hindi po namin nasisiraan sa kanila.
Hindi namin sasabi, ganyan kasi talaga yung magulang. Hindi namin gagatungan. Promise. But rather, kasi ang tinuturo ko sa atin sa Bible, di ba, honor your parents. Hindi naman ibig sabihin na kailangan i-honor mo sila kapag mabait lang eh. That was a lesson that was a hard lesson that I learned. That was a lesson I learned the hard way. Na to honor your parents does not mean na kailangan ka-honor sila. Diba? We will teach your children to honor you in the way that God wants us to honor our parents, diba? According to the Bible. Gagawin ko namin ang lahat ng aming makakaya para tulungan kayo na ang inyong mga anak lumaking may pagkilala at pagmamahal sa Diyos. At buong pusong sumusunod upang makita nila or upang makita din sa kanila ang imahe ng Diyos sa kanilang mga buhay. Pangalawa, ang grand plan ng Diyos is actually mabuti at para sa kabutihan ng lahat. God's plan is good and it is for our good as well. Sinabi sa Genesis chapter 1 verse 31, and God saw everything that He had made, and behold, it was very good. So hindi lang basta, good. Well, very good, very good, very good. Ang grand plan ng Diyos, gawin tayo mga katuwang sa gawain ng pagpapalaganap ng kanyang karakter. Palaganapin ang karakter ng Panginoon. Diba? Kaya na sinabi na go forth and be fruitful and multiply, sabi niya sa verse 20. Hindi lang ibig sabihin na napadamihin niyo yung mga anak niyo. Ibig sabihin, mag-anak kayo at ituro niyo din sa kanila ang tungkol sa Diyos. Tungkol sa pagmamahal sa Diyos at pangangalaga sa buong creation. And ang plano nito is actually very, very good. And it is for our good. Kasi madalas, kapag sinasabi niya bibinangin ko kanina, pag pinag-uusapan ng plano ng Diyos, ano bang gagawin ng Diyos para sa buhay ko? Ano bang ibibigay niya sa akin? When we go back to the creation accounts, yung mindset na yun is very Babylonian. Sabihin natin na, Babylonian yung ganung na pagka magsisilbi ako kay Marduk, bibigay ni Marduk kung ano yung gusto ko. Diba? Dito, ang plano ng Diyos at ang nais ng Diyos, i-reflect natin yung kanyang kabutihan sa buong creation para ang lahat ay manatili sa pagmamahal at pagsunod sa Kanya. Kasi ito yung makakabuti sa atin. Paano natin alam na ito yung makakabuti sa atin? Sinabi sa 1 Timothy chapter 4, verse 4, everything God created is good and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving. Diba? Sa Garden ng Eden, sa presensya ng Diyos, lahat ng mabuting bagay nandoon para ma-experience ng tao. I'm sure masarap yung pagkain doon. Diba? Si Ate Mitch nagtatayo ng garden, diba? Kasi gusto mong ma-experience yung tinanim mo, tapos ma-enjoy mo yung first fruits ng pinaghirapan mo. Pero doon sa garden, andun pipitas ka na lang. Diba? Sariwa yung hangin. Walang mataas na kondo. Doon nakatayo, di ba? May paan at may katahimikan. Tapos kasama mo mismo ang Diyos. Sa maniwala kayo hindi, noong time na yun, before nagkaroon ng kasalanan, meron ng work. Okay? Kasi merong iba na nagsasabi, kasi si Adam at si Eve, nagkasala pa yan, kailangan tuloy natin mag-work. Actually, work was instituted before sin came. Genesis 2, chapter 15, samahan niyo ako. Sabi doon sa Genesis 2:15, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. Nilagay ng Diyos si Adam at si Eve doon sa gitna ng garden, hindi para maging hayahayang buhay, kundi para pangalagaan yung garden, palaguin pa ito, to work it and to keep it. God instituted work and blessed it. And this should change the way that we live at work today. Kasi madalas, para sa ating mga working, Monday na naman. Para sa mga nag-aaral, Monday na naman, diba? Pero actually, blessing po yan para po sa atin. It's a blessing. Pero after God finished the work of creation, anong ginawa niya? He rested. Genesis chapter 2, verse 2.
On the seventh day, God finished His work that He had done and He rested. Ibig sabihin ba dito napapagod ng Diyos, kaya siya nag-rest? Diba? Napagod ba? Paano napapagod ang Diyos? Kasi nag-rest siya. Hindi po ibig sabihin dito na ang Diyos napagod. The word rest in Hebrew, Shabbat, diba? From which we get the word Sabbath, means na titigil ka ng anumang trabaho para tumigil ka sa presensya ng Diyos. That is what rest means. So, Sunday, dahil tayo po yung dito, this is actually rest. Kahit na may mga ginagawa tayo dito, gusto mo kailangan magdamit ka, mag-ayos ka, bago mo dito. Pero when you sit here in the presence of the community of the saints, in the presence of God, that is rest. Shabbat. Matapos likahin ng Diyos ang lahat, ang nais niya, ma-enjoy natin ang lahat ng mabuti sa loob ng paluwalhatian at presensya ng Diyos. So, ang plano ng Diyos, after nilikhain ng lahat, magpahinga sa presensya niya. To enjoy His presence, to enjoy all of creation. Ang ganda nun, di ba? Ang ganda nun. Sabi dun sa kinanta natin kanina, only a holy God, di ba? Who else invites to call Him Father? Saan ka makakakita ng isang Diyos na nilikha ka para maging part ka ng kanyang pamilya? Diyos lang natin. Diba? Cute nun. Diba? Siya lang. Yung Diyos ng, di ba sa Babylon, nilikha ng Diyos, nilikha ni Marduk ang lahat ng tao para pagsilbihan siya. Diba? Pero hindi ang Diyos, nilikha tayo para ma-enjoy natin ang pahinga kasama niya. This God, ito yung Diyos na sinabi ni Kuya Choy na nais na makilala natin siya. Kaya siya nagkatawang tao. So ano bang ibig sabihin ko dito for us? Naisin natin na yung grand plan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-desire sa presensya niya. Kailan ba natin nararamdaman ang presensya niya? Tuwing Sunday and every day sa ating mga tahanan at sa komunidad. So, tanong, excited po ba tayo magtipon sa church tuwing Sunday? Kaya ako na kayo magtayo sumagot mo. Kasi sana po, no, excited po tayo. Hindi sana lumalabig sa phone, Sunday na naman. So, may kwento na, ayun, bumangon na yun, Sunday na naman. Kasi magkikita na naman kami ng mga ka-churchmate ko, papanggap na naman kami na dyan. Ayoko, napaplastikan na naman kami dyan. Hindi pwede, kasi sinabi nito sa, kailangan mo, tayo tumingin sa tao, tumingin tayo sa Diyos. Hindi, ayoko talaga magpunta sa church today. Eh, hindi ka pala hindi nandun kasi ikaw yung pastor. Hindi ibig sabihin dito na nandito daw sa building yung presensya ng Diyos. Diba? Kasi yung kinalakihan natin ng faith na parang kapag wala ka sa simbahan, wala ka sa presensya ng Diyos. Pag magpunta ka doon sa church, doon mo lang mararanasan ng hindi. Ang biblical na po doon is kung saan at kung kailan nagtitipon ng church. Whenever and wherever the church gathers, dapat makikita at nararamdaman ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Meron na nagsabi na kilala ko, sabi niya, sarap talaga mag-church, di ba? Kasi hindi lang masarap dahil may pagkain, may kasiyahan, di ba? Pansit. Spaghetti, keso, di ba? Hindi lang dahil meron tayong mga ganong klaseng kasiyahan. But rather, makikita sa atin kung paano tayo mag-relate to one another. Na kahit na may mga, minsan nagkakasakitan tayo, pero nagkakapatawaran. Diba? Binless ng Diyos ang Sunday para tumigil tayo sa mga gawain natin ng pansamantala. At ma-experience natin ang kanyang presensya. So sa pagtitipon natin, i-remind tayo sa mga awit natin. Sa pag-aaral ng Bible, makabutihan at katuwiran ng Diyos. At ang mamuhay tayo ayon sa standard ng Panginoon.
Tinuturo tayo sa presensya ng Diyos, tinuturuan tayo na humingi tayo ng tawad. Tinuturuan tayo na tayo ng magpatawad at magbigay upang mapagpala natin ang iba. Diba? Using our material and spiritual blessings mula sa Diyos. Lahat ng ito, bahagi ng rest na ino-offer ng Diyos sa atin. To rest in His presence sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagkilala kay Kristo. So, hindi ba sabihin dito na lang tayo dapat sa church araw-araw? Hindi rin. Hindi rin biblical yun. Diba? Ang dakilang plano ng Diyos, hindi limited dun sa pagtitipon natin dito every Sunday. Ang dakilang plano ng Diyos is whenever we gather here every Sunday, kung ano yung joy, ano yung peace na natutunan na natin, na nararamdaman natin sa pagtitipon nito, lalabas tayo, dadalhin natin kung saan tayo naroon. In schools, in homes, in our work, sa kapitbahay natin, yung kapitbahay nyo na namumuha na lang ng malunggay, na hindi nagpapaalam sa inyo, di ba? Aawayin mo ba siya? Or papakitaan ng grasya ng Panginoon? Sabi ng Panginoon sabi ng Panginoon kay Jeremiah, very familiar po sa passage. Jeremiah 29:11-13. For I know the plans I have for you. Gusto natin yan. Declares the Lord, plans to prosper you. Gusto natin yan. And not to harm you. Plans to give you hope and a future. Pero, dyan ba nagtapos yung passage? Yung sinabi daw ng Panginoon? Hindi po. Madalas, nandito lang tayo, tumitigil tayo doon sa plans to give you a hope and a future. Oh Lord! You have plans for me! Plans to prosper me! Diba? Pero hindi dyan na nagtatapos. Ang sinabi ng Panginoon, then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. Bakit sinabi ng Panginoon na I will listen to you? Kasi dumating sa panahon, dumating sa time na yung mga tao, sumasamba na sila sa ibang Diyos. And they were offering their children to various gods. Payag ba kayo na kung kunyari? Sorry, Saja, ikaw yung nakita ko. Iaalay mo si Saja para maganda ang business mo next year. Diba? O Saja, mamamatay ka mo this year. Iaalay kita para maganda business natin. Diba? Sige po, grabe siya. Diba? Dumating ka sa ganung point. Kasi sinabi ng Panginoon, hindi ko bibigay kung ano yung mga hinihiling ninyo. Kaya sinabi ng Panginoon, I will listen to you. Ibig sabihin, nagsisisi yung mga tao na ginawa nila yun. I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Diba? Yan ang pangako ng Diyos, yung kanyang presensya. So when we go out from this place, we go back sa ating pong mga kanya-kanya mga buhay, hanapin din po natin ang presensya ng Panginoon sa buhay natin. Dahil ang pangako ng Panginoon is, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Pangatlo, ang grant pa ng Diyos, manatili tayo at ma-enjoy ang kanyang presensya. Diba? That, I hope, is clear. Na yun ang plano talaga ng Panginoon, bakit tayo nilikha? Is for us to enjoy His presence. Pero dahil sa kasalanan, tayo nagpupumilit na magtago sa Kanya. Sa chapter 3 ng Genesis, verses 8-10, sabi doon, and they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man and said to him, where are you? And he said, I heard the sound of you in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself. Before nagkasala ang tao, sinabi dito sa verse 8, diba? The Lord God was walking in the garden. So, meron silang time na siguro tuwing hapon. Chismisan tayo dito. Kung meron ganun. May kwentuhan, pag-usapan nila kung ano, kumusta ang trabaho nito dito. Napagod ako kasi sige, nagpapanghabol Sige kasi nagpapakit diba?
Pero sinabi dito sa passage, "But the Lord God called to the man and said to him, Where are you?" Does this mean na hindi alam ng Diyos kung nasaan si Adam? Kasi kung hindi niya alam, hindi siya Diyos. Diba? Our God is all-knowing, He is omniscient, He is omnipresent, He is everywhere, diba? So He can see all of these things. Bakit niya tinanong, where are you? It was actually for Adam's benefit. Para kilalanin ni Adam kung nasan siya sa harap ng Panginoon. Kaya sinabi niya, I heard the sound of you in the garden and I was afraid because I was naked and I hid myself. Nahiya si Adam sa Diyos. So, ang plano at purpose natin kung bakit tayo pinanganak sa mundong ito, para maranasan natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Pero ang hinihingi natin o hindi, ang usual reaction ng tao, magtago at lumayo sa presensya ng Diyos. Di ba kapag meron tayong atraso? Kunyari, sinabi ng nanay na, maghugas na. Pagbalik ko, dapat malinis na yan. Pagbalik niya, hindi ba rin nahugasan, nandun pa din. Ayan, so ang gano'n nyo, patago na kayo lahat, di ba? Tago na. Ganyan pang iba na, talagang kahit na, yung pilit na magmukhang tulog, di ba? Nagawa ko rin yun. Diba? Sa actual na buhay, ayan, sa actual na buhay, kapag tinatanong natin yung mga tao, ba't hindi ka nag-church? Sasabihin sa'yo, ayusin ko muna yung buhay ko. Parang yung tao na merong cancer, nasasabihin na, magpapagaling muna bago ka magpunta sa doktor. Di ba? So, sa panahon pa ni Adam and Eve, ang nature ng tao is magtago sa Diyos. Sometimes, hindi yung pagtatago, hindi actually yung visible or yung hindi mo talaga nakikita. Sometimes yung pagtatago mismo nandito. Oo. Kaya nga, isa sa mga namin, pinangahawakan namin ni Kat, na parang do not assume that everyone in church is already a believer. Kasi posible din na magtago tayo sa likod ng ating mga ginagawa yung lagi na nasa church, di ba? Active ka, pero ang puso mo pala ay malalim. Posible din po yun. Ang kailangan natin para hindi magtago sa Diyos, sagutin natin yung tanong, where are you? Nasaan ka? Aminin natin sa Diyos yung ating kalagayan sa harap niya. Makakaasa tayo na gagawa siya ng paraan para ibalik tayo sa Kanya. So, huwag tayong magsawang manalangin para doon sa mga mahal natin sa buhay. At ipadama sa kanila ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga laging nandun sa prayer items natin, di ba? Pray for our loved ones na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Hindi dahil sa wala na kami mailagay dyan. Hindi po. Sabi sa 1 Timothy 2, I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people. Ipanalangin natin ng bawat isa. Tapos din namin panipol, for kings and all those in authority. Kasi yun nga, hindi sila Diyos. Hindi rin sila kinatawan ng Diyos sa kanilang mga posisyon. Sila din yung mga tao katulad natin, kailangan nila ng pagpapatawad ng Panginoon. This is good and it is pleasing in the sight of God our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of truth. Nagtitipon tayo tuwing Sunday para sama-sama nating maranasan ang presensya ng Diyos dahil hindi ito pabalik sa mga tahanan at community natin. Para yung mga tao sa paligid natin maranasan ang kapayapaan at kaligayahan sa presensya ng Diyos. Hindi ibig sabihin na kapag nagtitipon tayo walang problema. Kasi ayun nga minsan kapag kaya yung sharing time natin, napapasarap kasi pray po ako kasi ganito na may ganong problema. Pero hindi masama yun. Okay? Wag po sana kayo mahano. Pero I appreciate especially yung mga tumatayo at nag-share ng mga conflicts nila sa buhay kasi you are actually being vulnerable here. At gusto ko sabihin na this is a safe space for you.
gusto ko po kayo i-encourage na ang buhay ng Kristiyano hindi masaya tunay. Ang buhay ng Kristiyano will have struggle. Will have pain. Diba? Pero through it all, ang presensya ng Panginoon, He promised to be with us. So, ang epekto dapat pag-alis natin sa lugar na ito tuwing Sunday, meron tayong desire na ibahagi sa iba yung blessing na pagtitipon na ito. In the way we talk and act sa ating kapamilya, kapitbahay, katrabaho, kaklase, kaibigan, diba? Kasama sa bahay. At kung sino-sino pa ang nilalagay ng Diyos sa paligid natin. Kasi kung nagbabangaya tayo pag umalis ng bahay, diba? Sana hindi ganon. Paano madadaman ng mga tao sa paligid natin yung presensya ng Diyos? Diba? Kung galing yun sa church, gano'n na yung mga sulubong sa bahay. Sana hindi ganon. Diba? Kaya tuloy yung mga ibang mga tao na parang ayaw maniwala. Pag iniimbita natin, sama kayo sa church? Okay! Ganun na. Kasi diba parang, Kaya nga, kasabay ng ating mga efforts na ipamuhay ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Kasi we are bound to fail. Aminin na natin o hindi. We are bound to fail. Kaya sinabi ni Paul, samahan natin ng panalangin. At hindi lang basta panalangin, di ba? Petition, may prayers, may intercession. Tapos samahan mo ng thanksgiving, di ba? 4 na levels na panalangin. Sabayan natin ng maraming panalangin kasi ang Diyos lang ang may kakaya na magbago sa puso ng tao. Diba? So, ipanalangin natin ang mga tao sa paligid natin, especially yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, kasi ito ang nais ng Diyos. Ang kagustuhan niya, ang lahat ay maligtas at makasama sa kanyang presensya. Balikan po natin yung ating pong creation account. So, base po sa ating pong pag-aaral, yung Babylonian at yung Filipino na account, ang tinuturo sa atin na kung ano yung estado mo sa buhay, dinetermine ng Diyos yan. At siya ka lang, di ba? Tapos ang trabaho mo lang, paligayahin yung Diyos na sinasamba mo para ibigay niya kung ano yung gusto mo. Actually, yun If we summarize all of these things, yan. Pero ang good news po para po sa atin, kahit na sa kwento ng Genesis, kahit na nagrebelde ang tao sa Diyos, siya pa rin ang gumawa ng paraan para tayo ay maibalik sa Kanya at makabalik sa Kanyang presensya. God still made a way to Jesus Christ for us to be restored in His presence and find true peace and joy. Nitong weekend, sabi sa balita, almost 10 million na deboto ang nagpunta sa Quiapo. Diba? Pinakamahabang translasyon sa kasaysayan, 30 plus hours. Bakit nagpunta ang mga tao doon? Para ba makilala nila si Jesus? Kasi nalap ko si Jesus, kaya pupunta ako doon. Hindi ko sila ginadress. Okay, just a bit clear. Pero malamang sa malamang, pumunta ang mga tao doon kasi meron silang kaibigan. Ang mga deboto na pupunta sa ganitong mga lugar kasi meron kang hiling na gagawin ko ito, ganito ang kapal. And that transaction sounds very Babylonian. Tayo na lagi kanina, di ba? Serve this God, and ibigay mo ang buhay mo para ibigay sa iyo yung gusto mo. Hindi ganun ang Panginoon natin. Hindi ganun ang Panginoon natin. Simula pa lang sa kwento ng creation sa Genesis, ang dakilang plano ng Diyos, maging secure tayo sa Kanyang presensya. Kasi alam ng Diyos na only in His presence can we find true joy and peace. So, as we think on these things, diba? Ang grand plan ng Diyos, gawin tayong katuwang sa pangangalaga ng kanyang mga nilikha upang ipadama at patupad ang kanyang karakter. Ang grand plan ng Diyos ay mabuti at para sa kabutihan ng lahat. At ang grand plan ng Diyos ay manatili tayo at enjoy ang kanyang presensya, pero dahil sa kasalanan, tayo ay pupumilit na magtago sa kanya. Pag-isipan natin itong mga bagay na ito.
Nakikipagtulungan ba tayo sa Diyos para madama ng mga tao sa paligid natin yung kanyang character? Diba? Nais ba natin na yung plano ng Diyos ang matupad sa buhay natin? O in-expect natin na, oh Lord, ito yung plano ko. Okay, approve na lang. Diba? Ang plano po ng Panginoon is for us to enjoy peace, enjoy fulfillment in His presence. Diba? Nilikha tayo ng Diyos upang bigyan tayo ng pagkakataong ma-experience yun bilang bahagi ng kanyang pamilya ng church. Na kung iniisip mo pa rin, bakit ako pinanganak dito sa lugar na ito? Diba? Bakit ba ako part ng Joy in Christ? It is because, again, of His plan to bring you back in His presence. Pinagkatiwala niya sa ating responsibility na pagbabahagi ng kagalakan at kapayapaan ng kanyang presensya sa ating mga mahal sa buhay at kasama sa community. And knowing all of these things, pwede po tayo maging panatag. Ano ba ang worries mo ngayong itong darating na mga buwan? Parang nakalahati na agad ng tanong, pero isang hindi ko pa rin. Diba? Itong 2026, ano man yung bagay na bumubulong sa inyong isipan, we can be secure. Pwede tayo maging panatag dahil tayo ay nanyayahan ng Diyos na maging parte or bahagi ng kanyang presensya. Sa ating pagbabahagi ng mabuting balita nito, sa ating araw-araw na pamumuhay ng pagsunod sa mga abuli ni Cristo, alalahanin po natin hindi tayo nag-isa. Hindi kanya pababayaan because God is with us. Manalangin po tayo.